Hello, volleyball fans! My name is Melatunay, and with me are volleyball icons and team captains of their respective teams. We have Nika Reyes, Abby Maranyo, and Michelle Cobb. Hi, ladies! Welcome to the game! Hello! So, malapit na naman ng season, guys. Usapang captain muna tayo. Let's start with you, Nika. So, you've been with PLDT for quite some time. Yes. Pero hindi naman lahat yun, ikaw yung captain. So, siguro yung experience mo na lang, yung POV mo once naging captain ka, ano yung best thing and most challenging thing naman na na-experience mo as captain of PLDT? Well, sa team kasi namin, lahat kami kaya talaga mag-lead and hindi kami yung parang isang tao lang talaga yung susundin. So, nag-uusap-usap kami na parang, sige Ate Rhea, ikaw sa gantong bagay, Kat, ikaw dito, ako sa gantong bagay. So, yung teamwork pa rin talaga yung pinaka-importante and lahat naman kami nakakapag-compromise. So, maayos naman yung takbo ng team ngayon. Oh, very healthy yung relationship with the teammates. But I guess if anyone wants a master class sa pagiging captain, syempre si Chang. Di ba parang almost every team na nalaruan niya. Ilang dekada na. Oo, parang yung linya na yan, nakakabit na talaga dyan. Kahit anong kulay, di ba? Tattoo na nga ako eh. Oo, para kapag hinubad, nandun pa rin talaga. Yung jersey number ko, may linya na din. Oh my gosh! Diba? Pakita natin yung tattoo niya. Yeah. Talagang automatic team captain na talaga siya. Ayan. Pero Chang, siguro, since you're all captains here, may mga newbie na captains din. Ano yung qualities, lalo na pagiging professional player, mahirap na yan eh. What more if may added responsibility? Ano yung mga added qualities of being a good team captain? Siguro, yung dapat makukuha mo yung loob nila, susunod sila sa'yo out of respect and love, not because takot sila sa'yo. Yun yung number one. Lalo yun yung na, secret recipe. Yes, lalo na kasi ikaw, iba din ang experience mo na puro veterans din yung nililid mo, di ba? So how's that experience compared to, syempre, nung college, mga bagets, now, mga multi-awarded na yung mga kasama mo? Ayun, katulad lang din yung sinabi ni Yeye kanina. Marami siyang teammates na pwede din mag-lead. So, kapag nagkakaroon ako ng chance na maging team captain ng isang team na madami ding leaders, especially sa national team, mas madali yung trabaho kasi leaders are really good followers. So, isang command mo lang, lahat nagko-comply, talagang sumusunod. So, okay naman, mas madali siya para sa akin na job, lalo na kapag mga veterano na yung kausap. Pero si Michelle naman, different perspective. Siyempre, Yes. Akari, relatively new team. Mag-1 year na kayo since you joined the PVL. Pero, bongga ang inyong mga recruitment. Every time may mga announcement, talagang there's more and more players joining the squad. So, as a captain, how does it feel na mga superstars papasok and you're one of the younger players, pero ikaw yung napili na leader? How is it managing that kind of expectation? Well, for me personally, syempre on the road pa ako of actually learning and establishing myself as a captain. Kasi yun, never naman ako naging captain before. Pero I feel like kahit na sinasabi ko before, it also comes with the role of being a setter kasi mas mapapadali siya kasi I mean, after all, ikaw naman yung nagmamando sa loob eh. So, medyo at that point, mas madali siya. But I feel like challenging lang siya in terms of yung pagka-HR kasi tayo, diba? Parang tayo yung human resource manager talaga yan. So, yun, I'm in the process pa of actually establishing like how I am as a captain, like all-around captain. So, okay naman. I mean, for the experience, it's very enriching and marami akong natutunan sa sarili ko na hindi ko pa na-bring out before kasi nga, first time ko maging captain. So, okay naman siya so far. Yeah. So, merong chill captain, merong super experienced captain, merong learning manager. captain. And one thing I realized, tagalasal kayong lahat. Oh my God! Kailan din nila na-realize. So, would you agree na parang iba ang leadership na dala ng pagiging Agree ako dyan, babe. Ladies Spiker? Pareho naming naging captain. Or ito talaga yung... Siya yung ugat. Sa kanya kami talaga natuto. Wow. Totoo. Kahit na yung mga maliliit na points, parang sabihin ko, ano ba yung na-experience ko before as a follower? Yes. Oo. So, ikaw talaga, Chang. Parang naging tribute na talaga ng Nagagats nila yung edad ko, habang sinasabi niyo.
Ayan. O, diba? Different generations of lady spikers. Pero dito rin magmi-meet lahat sa PVL. And speaking of magmi-meet, malapit na magsimula ulit ang ating PVL Third Conference. So, from teammates, paglalabanin ulit natin kayo. So, ano ba? Kasi ngayon, iba na ang scouting sa PVL, diba? As in, level up na din. So, ano ang mga bagong aabangan sa mga kanya-kanya ninyong team? Ikaw muna, Ako Mitch. muna. I mean, besides the mga new additions, I feel like magiging factor din yun kasi nga, rebuilding pa lang kami. I mean, for a year. So, I feel like mas exciting na with our new additions, kung anong magbigay nila sa team, syempre kasi we didn't really finish how we wanted the past conferences. So, I think yun yung gusto naming ma-discoverin, kahit kami rin. Like, ano yung, saan kami mararating? Saan yung mararating namin this year in the coming conferences. Alright. Ito naman, Chang, for F2. For F2, huwag lang kayo masyado mag-abang. Same. Huwag kayo masyado mag-expect kasi baka masaktan kayo. Ganun lang din sa buhay, di ba? Manage na lang. Oo. ganyan. Kasi yung core naman ng F2, nandun pa din. Ganun din Yeah, sa same with PLDT, pero masasabi ko na masusurprise talaga kayo sa amin this conference. Para ba iba? surprise namin kayo. Wow. Manggugulat talaga kami. Ayun lang ang kaya nilang iwanan. Ayaw nilang mag-share ng secrets. Pero thank you so much, Mitch, Chang, and Mika for joining us here on The Game. Maabangan namin kayo sa PVL Third Conference and watch out for more on your favorite athletes here on The Game.